Pangalawang araw nakasama namin si Shana. Namalengke nga kami at sinama namin silang dalawa. Siyempre, para makagala na rin sila. Napagod siguro sila sa biyahe namin. Kaya ayan, pag-uwi, tulog na tulog silang dalawa. Gusto ko pa sana silang ipunta sa mga park. Kaso hindi pa nakarehistro yung e-bike namin. Baka mamaya ay mahuli lang kami. Hindi rin ako sigurado kung kaya ni Shanang sumakay sa motor, kaya sa looban lang kami naggala-gala. Pagkagising nga nila ay ayan na, non-stop kulitan na naman. Syempre si Faki, the usual, habol na naman ng habol kay Shana. Gustong gusto talagang makaisa, pero si Shana ay ayaw talaga. Oras na nga ng pagkain kaya hinainan ko na sila. Sobrang nakakatuwa lang kasi dati si Faki lang yung naghihintay, ngayon dalawa na sila. Hindi ko na nga inangat si Shana at pinaglayo ko na lang sila. Medyo nagigets ko na rin kasi yung ugali niya. Sobrang sarap sa feeling pag nakikita mong magana sila kumain. Kinabukasan nga ay dumating na yung oras para ihatid na namin si Shana. Lungkot at sayang nararamdaman namin. Malungkot dahil uuwi na siya. Masaya dahil makakasama niya na yung talagang family niya. Pinangako ko nga kay Faki na gabi-gabi ay dadalawin na lang namin si Shana dahil malapit lang naman yung bahay nila. Nakaka-touch pa yung ginawa ni Faki dahil may pa-goodbye kiss pa siya. Mukhang mamimiss niya nga talaga si Shana. Kaya pag uwi namin ay ayan, ang lungkot ni Faki. Huwag ka mag-alala Faki, tutuparin ko yung pangako ko.